Medyo nakakalangan talaga ang pagbili ng bagong sasakyan, lalo na kung alam mo na kung saan ito madalas nadadalhin. Magastos sa maintenance, malakas sa gasolina, ubos ang oras sa traffic at wala pang maayos na parkingan. Yan ang karaniwang problema ng ilan nating mga kababayan na may sasakyan dito sa Pilipinas. Kaya naman kahit may kakayahan ng bumili ang iba, ay mas pinipili pa rin magtiyaga sa araw-araw na pag-commute at pamamasada. Pero sa pagkakataong ito ay baka mapaisip ka ng muli dahil sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga murang line-up na sasakyan mula sa isang kilalang Japanese brand dito sa bansa. Matitipid ito kung konsumo ng gasolina, magandang gamitin sa biyahe at siguradong maaasahang pangmatagalan. Ito ang mga practical at abot kaya na fuel efficient pang mga sasakyan na tiyak na magugustuhan ng kahit na sino mapa first time buyer ka man o naghahanap ng upgraded model. Kaya kung nagdadalawang isip ka pa dati, baka ito na ang tamang panahon para bumili ka ng sarili mong sasakyan nang walang alinlangan. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabigat po tumalik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki Carry. Ang Suzuki Carry ay isang small commercial utility na may pinakamaraming pakinabang sa lineup model ng brand. Nagintanyag ito sa bansa bilang isang mas maliit at alternatibong truck na gumugulong sa kalsada ng Pilipinas. Nagtatampok ang sasakyan ng isang nababaluktot na layout na nagbibigay daan dito upang umangkop sa halos anumang pangangailangan. Ang maliit na form factor nito ay nagbibigay daan sa sasakyan na madaling makalusot sa masikip na spasyo. Ang nagpapagana sa sasakyan ay isang 1.5 liter na gasoline engine na gumagawa ng 95 horsepower at 135 Nm ng torque. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ito ay malakas at may kakayahang magkarga ng timbang na 940 kg o kabuuan bigat na kayang dalhin. Meron itong mga suspensions na reliable gaya ng MacPherson strut sa front suspension at lip spring with coil spring sa rear suspension. Samantalang ang mga brake nito ay may kakayahang pigilan ng anumang bilis, lakas ng pag-andar ng sasakyan na ginagamitan ng ventilated disc sa front at drum brake naman sa rear. Meron nitong 5 klase ng body configuration, depende sa iyong paggagamitan, habang ang makina ay nananatili sa isang 1.5 liter na ipinares sa isang 5-speed na manual transmission. Sa interior, nilagyan ng 2 upuan sa harap na para sa driver at pasahero, at sinamahan ng mga connectivity gaya ng USB and auxiliary input. Ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang FM and AM radio na may kasamang 2 speaker para sa magandang audio. Pinapanatili ang seguridad ng sasakyan sa pamamagitan ng security features na ikinabit dito na anti-theft device at engine immobilizer. Meron itong dami ng fuel na umaabot ng 43 liters at kumukonsumo ng 16 km per liter. Nagkakahalaga sa estimated price itong Suzuki Carry mula sa 614,000 pesos hanggang sa 798,000 pesos lamang. Suzuki Eco. Sa mga naghahanap ng mas abot kayang transportasyon at pangmalakihang gamit sa negosyo, isang bagong nameplate ang muling binuhay ng isang sikat na Japanese brand automaker na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Ang bagong Suzuki Eco 2025 model. Ipinakilala ng Suzuki ang pinakabagong modelo ng Eco, isang minivan na matagal nang kilala sa pagiging praktikal nito, matibay at abot kaya pa. Kalalabas lamang sa Pilipinas ng pinakasulit na van na may bagong itsura at modernong features. Bukod sa Suzuki Carry at Suzuki APV ng brand, ang bagong Eco van ay mapagkakatiwalaan mo rin sa kahit saan mo man gamitin. Ideal ito para sa mga commercial use, pamilya o simpleng transportasyon. At kung naghahanap ka ng sasakyan na functional, matatag at madaling i-maintain, ang bagong modelong ito ang isa sa mga praktikal na pagpipilian mo ngayon. Ang disenyo ng Suzuki Eco 2025 model ay hango sa mga standard type van sa Japan na pang-commercial use at pang-negosyo. Ngunit dahil sa naging in-demand ang pampasahero, ibinibenta na rin ito para sa mga naghahanap ng pampamilyang modelo. Ang kabuuang hugis ng bagong Suzuki Eco ay makanto at minimalist. Halatang idinisenyo ito para sa maximum space efficiency. Wala itong mga pa-curve at ornamental design, straight lines, flat panels lang ang makikita mo sa bawat gilid at simpleng hugis ang nangingibabaw dito. Kaya naman sa loob ay mas maraming usable space ang makikita mo. Mas madali ring i-repair o palitan ang mga panels nito. Dahil Suzuki brand yan,
ay mas madali kang makakahanap ng mga spare parts kung kinakailangan. Pagdating sa front, meron itong front fascia na may simpleng black grille na plastic. May malalaking halogen headlights, basic pero malinaw sa gabi. Walang fog lamps at daytime running lights pero may abang kung palalagyan. Simpleng mga gulong lang din ang ginamit sa modelong ito na may sukat na 14 to 15 inch. Naka-sliding door sa gilid na mas mainam para sa masisikip na parking. Pagdating naman sa likuran, may malaking rear tailgate na madaling iangat. Naka-vertical ang tail lamps, simpleng disenyo at halogen type pa na klase. Pero ang isa sa maganda naman dito guys ay ang pagkakaroon nitong sasakyan ng rear parking sensor kahit basic lang. Bagamat pinanatili pa rin ng Suzuki Eco ang practical at utilitarian core, ngayong 2025 sa bagong update nito ay binago ang itsura mula sa front fascia hanggang sa likuran, kung saan meron ng mga modern touches tulad ng mas malalaking headlamps, LED daytime running lights, aesthetic character lines, alloy wheels at refreshed tail lights. Kaya napaka-ideal talaga ngayon ng bagong modelong ito para sa mga naghahanap ng functional na van na may modernong disenyo sa abot kayang halaga lang. Well, kung pag-uusapan naman natin ang interior na kapasidad nitong bagong Suzuki Eco, ang kabuuang layout ng maluwag na cabin nito ay kayang maglaman ng 5, 6 at hanggang sa 7 pasahero depende sa variant na pipiliin mo. Ang flexible seating ay maaaring i-fold o tanggalin para sa mas malaking cargo space. Kaya naman kung gagamitin mo ito para sa negosyo, pwede mong bilhin ang pinaka low-end variant nito na panel van na kung saan 2 seating capacity lang para sa mga tao at ang malaking space ay para sa cargo. Matitibay na rin ang mga upuan nito dahil gawa sa fabric seat upholstery na mas komportable kumpara sa dating PVC na may mas maayos na cushioning. Disponible na rin ang reclining front seat at captain seat sa second row para sa 6-seater variant na nagbibigay ng dagdag na comfort at mas maluwag na cabin para sa 6 na pasahero. Bukod pa dyan, bagamat napakamura lang ng modelong ito ay nilagyan pa rin ng magandang multimedia setup. Makikita sa harap ang modernong dashboard layout na may durable touch kasama ng mga analog speedometer at maliliit na multi-information display sa gitna para sa real-time fuel efficiency, range at maintenance alerts. Ay optional din na pagpipilian para sa mga naghahanap ng mas accessible na infotainment system dahil meron itong 7-inch touchscreen display na may kasamang wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Pati na rin ng USB, Bluetooth connectivity, auxiliary input na makikita lang sa mas matataas na variant. Habang nagpapanatili sa komportableng biyahe ay ang pagkakaroon nito ng manual air conditioning sa harap na may kasama pang mga roof-mounted vents para sa likurang upuan. Talagang hindi lamang pang cargo at pang negosyo itong modelo. Bagay na bagay rin ito sa buong pamilya sa pagkakaroon ng maraming cubby holes, bottle holders, overhead console, pati floor level storage para sa mga gamit ng pamilya o negosyo. May 12V at USB charging ports din ito sa harap at likuran na kumukumpleto sa pagiging komportable at convenient nitong modelo. Well, pag-usapan naman natin kung gaano katibay o saan nga ba gawa itong bagong Suzuki Eco 2025 model. Ang karaniwang ginagamit na materyales sa buong body nito ay isang cold rolled steel sheets para sa chassis. Ganon din ang ginagamit sa body, fenders, mga bumper support at lining. Isang uri ng bakal pangunahing ginagamit sa bansang India at kung saan ikinakabit din sa mga truck at pangkargo ng mga sasakyan. At makakapal na plastic naman ang ginagamit sa mga interior spare parts nito at kung saan nagbibigay ito ng matibay at pangmatagalang gamit para sa Suzuki Eco. Well, kung itatanong nyo rin kung saan bansa nga ba ito nanggaling, itong bagong Suzuki Eco ay gawa sa India, particular sa Gurugram o Gurgaon. Kaya naman sa bansang India na rin nanggagaling ang 70% ng components at mga spare parts nito. Kaya kung bibili ka nito ay mas mabilis ang supply chain at mas mura lang ang presyo ng mga spare parts nito. Ang bagong Suzuki Eco ay gumagamit din ng matitibay na suspensions at chassis para sa magandang cargo at stability. Ang harap nito ay nilagyan ng MacPherson strut independent suspensions na may kasamang 3-link rigid axle sa rear suspensions. Typical itong ginagamit sa mga utilitarian vans na gaya nito na nagbibigay ng balansing pagtakbo kahit sa malulubak at komportabling pakiramdam sa loob kasama ang tibay at tatag nito. Ang Suzuki Eco ay may mataas din na ground clearance size na 160mm at wheelbase size na 2350mm na tumutulong sa sapat na clearance sa lubak at sa kalsadang hindi pantay. Kasama ang maikli lang turning radius nito sa mga U-turn slot na umaabot sa 4.5 meters. Ayon din sa manufacturer,
Madaling imaneobra itong modelo kahit sa makikipot na lansangan. Tumitimbang ito mula sa 920 hanggang sa 935 kg. At kung pag-uusapan naman ang mga safety at pangkaligtasan na meron nito, nilagyan itong bagong Suzuki Eco ng 6 na airbags na sumusuporta sa lahat ng pasahero. May 3-point seat belts din ito para sa lahat ng upuan. Ang mga front seat belts ay may pretensioners at force limiters na nagsisiguro ng mas mabilis at ligtas na restrain at biglaang impact, lalo na sa mga emergency braking. Mayroon din itong seatbelt reminders para sa driver at passenger. Nilagyan din itong minivan ng ABS o anti-lock braking system kasamang EBD o electronic brake force distribution na nagbibigay ng mas control sa pagpreno, lalo na sa mas madulas na kalsada at mga biglaang pagpipreno. May kasama pa itong ESC o Electronic Stability Control System na tumutulong maiwasan ang pagka-slide o pag-spin sa mga liko at emergency maneuvers. Meron din itong optional at additional safety features para sa mga top trims level. Ang Hill Hold Assist Control na kung saan ito ay tumutulong na mapigilan ang pag-urong sa pataas na kalsada kapag nakahinto pansamantala ang sasakyan. Ilagyan din ito ng reverse parking sensor, reverse camera at may child safety locks. Mayroon din itong speed alert system at rear luggage retention hooks para ma-secure ang gamit at maiwasan na maging projectile sa sudden stop. Pinatibay din ang chassis gamit ang high strength steel sa critical areas para sa mas mahusay na crash protection. At ang pinakahuli, ang kabuuang detalye naman ng makina nito. Itong bagong Suzuki Eco ay gumagamit ng 1.2 liter o K12N natural aspirated petrol engine na may 4-cylinder dual overhead cam at may 16 valves sa engine. Eco-friendly rin ito na may E20 fuel standard. Alinsunod sa bagong regulasyon, kaya nitong mag-produce ng maximum output na 80 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 104 Nm sa kada 3,000 RPM. Ang lakas na yan ay pinapadala sa pamamagitan ng 5-speed manual gearbox nito at rear-wheel drive powertrain. Maabot ang bilis nito ng 145 km/h at may katipiran din pagdating sa fuel economy. Ang fuel tank capacity nito ay 40 liters at gumagamit ng petrol gasoline. Napakatipid na rin kumonsumo nitong minivan na may fuel consumption rate na 19.7 km/liter. Gumagamit rin ito ng multi-point fuel injections sa fuel supply system at may 2 emission norm compliance na tumutugma sa E20 ethanol blend para sa mas mababang carbon footprints. Ang bagong Suzuki Eco 2025 model ay isang praktikal, matipid at maraming gamit na sasakyan na patuloy na nagbibigay halaga sa pagtitipid ng bawat tao. Bagamat simple sa panlabas at technical na aspeto, kapansin-pansin ang mga modernong pag-upgrade na ginawa ni Suzuki upang ito'y maging mas ligtas, mas efficient at mas angkop sa kasalukuyang panahon, lalo na sa maliliit na pamilyang Pilipino at maliliit na negosyante. Kaka-launch lang ng modelong ito sa Pilipinas pero hindi pa opisyal na ibinibenta sa merkado, na may estimated price pa lamang sa ngayon. Pagdating sa mga base model o yung 5-seater at cargo van, ito ay naglalaro sa estimated price mula 350,000 hanggang 355,000 pesos. Suzuki ATV. Dahil sa makantong forma at sukat nito, ay ipinagmamalaki ng Suzuki ATV ang mga katangian nito gaya ng masaganang interior space, improved reliability at napaka-practical na klase. Ito ay isang all-purpose na sasakyan ayon sa disenyo nito. Kaya ang pangalan nito ay All-Purpose Vehicle o ATV. Pwede itong upuan ng hanggang sa 8 katao. May dagdag na silid para sa bagahe o maraming bilang ng merchandise para sa negosyo. Maaari rin itong maging isang mahusay na gamit bilang isang pampamilyang van, service o pampasadang sasakyan. Ang napapagana sa Suzuki ATV ay ang isang 1.6 liter na single overhead cam, 16 valve engine na may 5-speed manual na transmission. Sa malawak nitong cabin space at functionality, tried and tested durability at power figures na umaabot ng 91 horsepower at 127 Nm ng torque, ay siguradong bibigyan ka ng magandang biyahe sa araw-araw. Pagdating sa chassis, gumagamit ang Suzuki ATV ng mga bone metals na galing sa Suzuki Super Carry upang maging isang mahusay na hauler ang sasakyan para sa mga tao o kargamento. Ang sukat ng ATV ay may haba na 4,320 mm at lapad na 1,865 mm. Ang wheelbase ay may sukat na 2,625 mm na
na sumasakay sa kabuuang 180mm na ground clearance size. Nagtatampok ang suspension system ng MacPherson strut sa harap, habang ang likuran ay may matibay na axle na may mga lip spring para sa lahat ng variant, at isang 3-point coil spring setup. Ang isang pares ng disc brake ay matatagpuan sa harap, habang ang likuran ay nagtatampok ng isang set ng drum brakes. Ang mga lower trim ay gumugulong sa isang setup ng 4-inch steel wheels, habang ang top of the line trim ay may kasamang 15-inch alloy wheel set. Kasama sa mga features ng teknolohiya ng Suzuki ATV, ang isang 6 na speaker audio system na may 8-inch na head unit na may mga connectivity gaya ng auxiliary input, USB at Bluetooth. Ang mas mababang modelo ay nilagyan lamang ng 1-DIN system na may auxiliary at USB connectivity na may kasamang 2 speaker lang. At para maalalayan ng maigi sa pagpaparada sa masisikip na parkingan, ang lahat ng modelo ay nilagyan ng parking sensor for security. Ang mga upuan ng sasakyan ay maaaring itiklop upang mas lumuwag at mapakinabangan ang natitirang espasyo, na kayang ikarga ang 714 liters na kargamento. Ang interior sa dashboard ay binubuo ng matitibay na plastic, at ang mga upuan ay nakabalot ng tela. Pagdating sa safety ng ATV, ay may 2 airbag sa harap, nilagyan ng mga seat belt para sa lahat ng occupants, at ang side impact at door beam ay mayroon din sa high-end na variant nito. Dinagdagan ng isa pang safety na anti-lock braking system. Ang ATV ay may fuel tank na 46 liters at kumukonsumo ng 15 km per liter. Nagkakalagang presyo nito sa estimated price na 743,000 hanggang sa 955,000 pesos dito sa bansa. Suzuki Dzire. Sa panahon ngayon kung saan mas mahal ang gasolina, siksikan ng kalsada at kailangan sulitin ng bawat sentimo, hindi lahat ng sasakyan ay kayang tumugon sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Pero ngayong 2025, may bagong dumating na handang baguhin ang laro sa abot kayang presyo, matalinong teknolohiya at subok na kalidad. Ito ang new generation ng Suzuki Dzire 2025 model. Isang compact sedan na may modernong disenyo, fuel-efficient na hybrid engine at mga specs and features na dati-rati ay makikita lamang sa mas mahal na sasakyan. Sa makabagong forma, advanced na safety features nito at practical na presyo, handa na ba kayong kilalanin ang sasakyang swak sa budget pero hindi nagpapahuli sa performance? Ang bagong Suzuki Dzire 2025 model ay isang produkto pa rin ng Suzuki Motor Corporation, isang kilalang Japanese automotive manufacturer na gumagawa ng matitibay na sasakyan, sulit pero mas abot kaya lang. Ang 2025 Suzuki Dzire ay kilala sa bago nitong forma na mas matapang at moderno kumpara sa mga naunang modelo nito. Sa harap, napansin-pansin ang mas malapad na grille na may makintab na itim na stripes sa itaas, habang ang ibabang bahagi naman nito ay may pahalang na slots na nagbibigay ng sporty at agresibong dating. Ang maninipis ngunit matatalim na disenyo ng LED headlights naman nito ay nagdadala ng mas premium na itsura, kasama rin ang integrated daytime running lights nito na hindi lang pamporma kundi dagdag visibility na rin sa kalsadang madidilim. Pagdating naman sa side profile nitong Suzuki Dzire, makikita ang balanse ng pagiging elegante at simple nito. Makikita rin ang power side mirrors na may built-in turn signal lights, at sa mas mataas na variant, ito ay mga naka-auto folding na. Nilagyan din ito ng 15-inch alloy wheels na may modernong disenyo na dumaragdag sa ganda ng karakter at stability ng sasakyan, habang ang mga belt line at chrome accent sa paligid ng mga bintana ay nagpapadagdag sa classy appeal ng sedan. Hindi man ito masyadong aggressive pero sapat para ipakitang hindi basta-basta ang disenyo nito. Pagdating naman sa likuran, makikita ang Y-shaped design ng LED taillights na nagbibigay ng distinct at stylish na look, lalo na sa gabi. Ang hugis nito ay hindi lang basta palamuti, ito ay nagbibigay rin ng malinaw na visibility para sa mas ligtas na pagmamaneho. Ang simpleng disenyo ng tailgate ay may kasamang chrome garnish, habang ang laki ng trunk na pwedeng paglagyan ng mga bagahe ay umaabot sa 382 liters ang capacity. Itong bagong Suzuki Dzire ay mas malaki kumpara sa dati. May haba ito na 3,995mm, may lapad na 1,735mm. Ang taas nito ay nasa 1,525mm at wheelbase size na 2,450
50mm at ang ground clearance size naman nito ay nasa 163mm. Ang mga sukat na ito ay nagpapakita ng balancing kombinasyon ng compactness at sapat na spasyo na para sa mga pasahero at kargamento. Pagdating sa interior, sasalubungin ka ng mga color beige at itim na color combination. May maluwag na space, maaliwalas at mas moderno. Nagbibigay dito ng comfortable presence. Ang dashboard panel na inspired sa Suzuki Swift ay idinisenyo para sa komportableng biyahe. Nasa tamang taas ang seating position kaya madaling makita ang paligid habang nagmamaneho. Ang mga upuan ay gawa sa premium fabric material, malambot at suportado ng makakapal na foam. Bagay na bagay ito para sa mahahabang biyahe at sa traffic sa lungsod. Ang entertainment at connectivity features ng Suzuki Desire ay may pagpipilian na 7-inch touchscreen infotainment system sa GL variant at mas malaking 9-inch touchscreen naman para sa top-of-the-line variant nito na GLX. Pero pareho itong may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong steering wheel mounted controls para sa audio at phone, kaya hindi mo na kailangan bitawan ng manibela para magpalit ng musika o sumagot sa tawag. May USB charging port din ito sa harap at wireless charging pad para sa mas convenient na paggamit ng smartphone habang nagmamaneho. Hindi rin binigo pagdating sa temperature dahil itong Desire ay may auto climate control system na nakasama sa aircon system. Nilagyan rin ito ng rear aircon vents na bihirang magkaroon para sa mga sedan type na modelo. Kasama pa sa dagdag na comfortable features nitong Desire ay ang start and stop button, keyless entry system, power windows sa 4 na pintuan at power adjustable side mirrors pa. Ang mga upuan naman sa likuran ay may foldable armrest na may cup holders habang may sapat na legroom para sa 3 pasahero. Hindi rin nagpahuli sa safety features itong bagong Suzuki Desire. Ay nilagyan ng 6 na piraso na airbags kabilang ang front, side at curtain airbags nito. Meron din itong seatbelt reminders sa lahat ng upuan. May ISO fixed seat child anchors at seatbelt pretensioners. Ang mga switch at control sa loob nito ay madaling abutin at gamitin lalo na para sa mga first time drivers. Ilan pa sa mga safety features nitong Suzuki Desire ay ang ESP na bahagi ng electronic control suite. May kakayahan itong i-adjust ang braking ng engine output kapag nadiskubre ang pagdulas ng mga gulong nito. Malaking tulong ito sa matatarik o madudalas na klase ng kalsada. Bukod pa dyan, nilagyan pa ito ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na kung saan pinapanatili ng ABS ang kontrol sa preno habang tinitiyak naman ng electronic brake force distribution ang pantay na pagdaloy ng preno sa lahat ng gulong nito. Kasabay nito ang brake assist para sa mabilis at malakas na kapit ng brake sa mga biglaang pagpipreno. Hindi lang yun, bagamat sedan ang kategorya nitong Suzuki Desire, ilagyan pa ito ng hill hold control. Pag merong ganitong features ang sasakyan mo, hindi ka nagagalaw paakyat o pababa agad kapag naka-hill start. Ang hill hold control kasi ay nagpapanatili sa preno ng ilang segundo habang nagsishift ka mula sa brake papuntang gas pedal. Sinamahan pa ito ng rear parking sensor plus camera na naka 360 degree view pa. Mas pinapadali ng mga features na ito ang pagpapark kahit sa masisikip na parkingan o sa mga blind spot na lugar. At ang nagpaganda pa dito sa bagong modelo na Suzuki Desire 2025 model ay ang pagkakaroon nito ng pinatibay na architecture platform na ibinase sa Suzuki Hearthrek platform. Dahil ang kabuuang body ng Desire ay gawa sa high tensile steel na nagbibigay ng mas matibay na body integrity at mahusay na crumple zones, dahilan para makuha nito ang 5-star global NCAP rating. Isang independent crash testing program na nagbibigay ng safety rating sa sasakyan batay sa performance ng mga ito sa iba't ibang banggaan o crash test, sapagkat ang bagong Suzuki Desire ay hindi lang basta sedan. Ito ay pinuno ng moderno at maraming gamit pangkaligtasan at pangseguridad na sinamahan din ng high speed warning na kung saan lumalabas ang high speed alert kapag lumampas na sa limit nito. At mayroon din itong speed sensing door lock na kusang naglalak ang mga pintuan kapag umabot na sa 20 km per hour ang takbo nito. Kung pag-uusapan naman ang kabuuang detalye ng makina nito, itong bagong Suzuki Desire 2025 model ay gumagamit na ngayon ng isang 1.2 liter dual jet engine na may kasamang mild hybrid system. Ito ay tinatawag din na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki o SHVS. Isang teknolohiyang tumutulong magtipid sa gasolina sa pamamagitan ng 3 sistema nito. Una, gaya ng start-stop system
Otomatikong pinapatay nito ang makina kapag nakahinto at muling umaandar pag apak ng gas. Pangalawa, ang regenerative braking. Sinasalo naman ito ang enerhiya tuwing nagpipreno at ginagamit ito sa pagcha-charge ng baterya. At panghuli, ang integrated starter generator o ISG. Tumutulong naman ito sa paghatak ng makina para sa mas smooth at tahimik na acceleration. Ang resulta sa paggamit ng tatlong features sa makina nito na start-stop system, regenerative braking at integrated starter generator ay tumutulong sa mas mainam at matipid na fuel economy. Ngunit pagdating naman sa performance output ay mas pinalakas na rin itong modelo dahil ang maximum power capacity nito ay umaabot ng 82 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 130 Nm sa kada 4,400 RPM. Meron itong 5-speed manual transmission at continuously variable transmission o CVT na pagpipilian para sa mas smooth na pagtakbo at mas tipid na konsumo nito. Bagamat hindi ito isang sport type na klase ng sasakyan, ay sapat pa rin ang lakas ng makina nito para sa araw-araw na paggamit mula city driving hanggang long distance na biyahe. Ayon na rin sa manufacturer, kaya nitong tumakbo ng 160 to 170 km per hour habang ang fuel efficiency nito ay isang pangunahing dahilan kung bakit naging patok din ang Desire sa mga praktikal na motorista dahil ang fuel consumption rate nito ay umaabot ng humigit kumulang sa 25 to 28 km per liter sa ideal condition. Ito ay posible dahil sa kombinasyon ng lightweight body, aerodynamic design at hybrid system na tumutulong magbawas ng konsumo ng gasolina. Magamit din ang Suzuki Desire ng front suspension na MacPherson strut at rear suspension na torsion beam. Ang steering nito ay naka-electric power steering, mas bagaang sa pagliko at madaling imaniobra sa masisikip na kalsada. Magaan daw dalhin ang Suzuki Desire ayon sa mga nakagamit nito. Kaya bagay ito sa mga baguhan sa pagmamaneho at mainam din para sa traffic sa syudad. Sa kabuuan, itong bagong Suzuki Desire 2025 model ay hindi lang tungkol sa ganda ng teknolohiya. Ito'y isang sedan na kayang sumabay sa modernong takbo ng panahon, magandang performance ng makina, matipid sa konsumo at sapat ang lakas para sa pang-araw-araw na biyahe ng bawat pamilyang Pilipino. Kakarating lamang ng bagong sedan na ito na nagmula pa sa Maruti Suzuki plant sa bansang India at ngayon dinala sa Pilipinas para maging bahagi ng pinaka-practical klase ng modelo ng sedan na may kasalukuyang presyo na mula sa 928,000 hanggang sa 998,000 pesos sa bansa. Suzuki Jimny. Noong 2024, inulunsad ng Suzuki ang bagong-bago at pinahabang bersyon ng iconic na Jimny, ang Jimny 5-door, na ginawang 5 piraso na ang pintuan nito kaysa sa orihinal nito na 2 piraso lang sa harap at isa sa likuran. Mas maluwag na ang loob nito at mas praktikal pero hindi nawawala ang katangi-tanging kakayahan sa pag-overland ng tinaguriang mahusay na off-roader car ng Japanese automaker. Itong bagong Suzuki Jimny 5-door ay sumasaklaw ng legendary off-road heritage ng Jimny pero ngayon ay mas praktikal para sa pamilya o mga madalas mag-travel. Kung hanap mo ay SUV na kayang matinding trail, insider comfort na may retro style, itong Suzuki Jimny ang para sa'yo. Itong Suzuki Jimny 5-door ay ginagawa sa India, particular sa Maruti Suzuki plant, at mula rito ini-export ito sa mahigit 100 bansa kasama ng Pilipinas. Gawa sa matibay na steel ang ladder frame chassis ng Suzuki Jimny, dinisenyo para sa heavy duty at off-road durability. Kasama ang mga body panels nito na karamihan ay gawa rin sa matibay na bakal. Karaniwan sa mga compact 4x4 para sa structural rigidity at protection. Ang mga suspensions naman ito na nagbibigay ng balancing pag-andar at magandang stability lalo na sa mga off-road condition ay gawa rin sa mga hardened metal components. Meron itong Suzuki Jimny na 3-link rigid axle suspension sa harap at likod na may coil springs. Ideal ito para sa mga rough terrain. Kasama ang steel alloy combination wheels na 15-inch nito na matibay sa agrega at bato. Sa unang tingin, agad na mapapansin mo ang pamilyar na disenyo nitong Suzuki Jimny.
makanto, matikas na may pagka-classic ang disenyo. Ang harapan nito ay may boxy hood at dalawang bilog na headlamps na naka-embed sa itim na front grille na nagbibigay dito ng aggressive looking at mala old school na dating. Nilagyan rin ng bagong Suzuki Jimny ng LED projector lights na may kasama pang headlamp washer para mas malinisan ang headlamps nito kapag may mga nakaharang na putik. Ang black grille nito sa harap ay may 5 vertical slots at sa ibaba naman ay may malapad na bumper na may integrated fog lamps at angular lines. Nagbibigay ng proteksyon habang tumatawid sa mababatong trail o malulubak na daanan. Para itong lumang off-roaders na jeepney style cars na bibihira mo nang makita sa panahon ngayon. Ang nagpapagana naman sa makina nito ay ang K15B engine na may 1.5 liter 4-cylinder 16-valve dual overhead gasoline engine na kilala sa tibay at pagiging low maintenance nito. Naka Euro 4 emission standard na rin itong modelo kaya eco-friendly na rin. Hindi man ito ang pinakamalakas na klase ng SUV, ngunit sapat ang hatak nito para sa rough road, ahon at off-road trails dahil kaya nitong gumawa ng maximum output na 104 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 130 Nm sa kada 4,000 RPM. Ang torque nito ay nagbibigay ng sapat na hatak kahit puno ang sakay at kahit paakyat at sa matatarik na bundok. May dalawang pagpipilian sa transmission nito depende sa variant na bibilhin mo. Ang 5-speed manual transmission para sa GL variant at 4-speed automatic transmission naman para sa GLX variant nito. Simpleng mechanical at maaasahan, wala masyadong komplikadong electronics na pwedeng masira sa gitna ng bundok. Kaya nga sinabing low maintenance itong modelo. Gumagamit rin ng All Grip Pro 4x4 system, ang pinakamataas na variant nito sa drivetrain. Isang part-time 4-wheel drive system na may 3 settings. Ang sistemang ito ay pinapatakbo gamit ang mechanical shift on the fly transfer lever o electronic selector. May brake-based limited slip system din ito o brake LSD para sa dagdag na traksyon. Kaya talagang napakahusay nito sa mga off-road condition. Gumagamit rin ito ng liquid-cooled at radiator fan para sa mabilis na cooling system. May fuel tank capacity itong Suzuki Jimny na 40 liters at average fuel consumption rate na 10 km per liter sa city driving at 15 km per liter naman sa highway. Ang recommended na fuel dito ay unleaded gasoline dahil simple lang ang engine nito. Madali raw itong i-maintenance o i-DIY at mas marami ng pyesa nito sa local auto shop. Hindi ito ang karaniwang modernong SUV na puno ng maraming advanced na gamit sa loob. Sa halip, ito ay isang simpleng sasakyan na puno ng praktikalidad, tibay at walang palya sa pagiging user-friendly. Maging ang kabuang layout ng cabin nito ay boxy at bagay na bagay sa kanyang rugged na panlabas. Ang dashboard nito ay gawa sa matitibay na hard plastic na hindi lang madaling linisin kundi may resistensya rin sa gasgas at alikabok. Ang layout ng mga controls nito ay functional at direkta sa punto. Mga physical buttons, knobs at switches na madaling gamitin kahit may gloves. Wala kang makikitang over-engineered na touchscreen interface na magulo. Ito ay sasakyang ginawa para sa practical na driver. Ang driver seat ay may simple ngunit informative na instrument cluster na naka-analog tachometer at speedometer. Para naman sa entertainment at connectivity ay meron din naman itong Suzuki Jimny. Ang top-end variant nito na GLX. May 9-inch touchscreen infotainment system na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto, Bluetooth connectivity at USB port system kasama ang auxiliary input. Ilagyan rin ito ng integrated rear camera para sa ligtas na pagpapatras nito, lalo na sa mga parkingan. Ang ilan pang cabin features at amenities na makikita sa loob ng Suzuki Jimny ay ang manual na air conditioning system na malamig kahit mainit ang panahon. May mga power windows sa front and rear at may 12-volt socket para sa accessories at dagdag na gadget charging. Marami ka rin makikitang cup holders at utility pocket sa harap at gilid at may rear compartment space para sa mga bagahe. Pero gayunpaman, sa bawat pag-andar ng makina, bawat pagliko sa daan at bawat lubak na tinatahak ng gulong ng Suzuki Jimny, isa pa rin ang hinahanap ng maraming driver na gagamit nito. Kung meron ba itong mga safety features. Sa panahon ngayon, lalo na ang mga panganib sa kalsada ay hindi na maiiwasan. Itong bagong Suzuki Jimny 5-door ay hindi rin nagpapabaya. Bagamat kilala ito sa pagiging rugged at old school na dating, hindi rin ito nagpapahuli pagdating sa mga modernong safety technologies. Dahil itong Suzuki SUV ay nilagyan rin ng anti-lock braking system o ABS na pinipigilan ang pag-lock ng mga gulong kapag biglang preno. May kasama pa itong electronic brake force distribution o EBD.
Otomatikong namang iniiba ang lakas ng preno sa harap at likod depende sa bigat ng sasakyan para pantay ang preno at hindi biglang mag-slide. Sinamahan pa ito ng Electronic Stability Program o ESP na tumutulong naman sa pagkokontrol ng sasakyan kapag nadudulas o nawawala na sa linya gamit ang selective braking at engine power control. At syempre hindi rin nawala sa modelong ito ang hill hold control. Kapag paahon o sa matatarik na lugar, pinipigilan ka nitong umatras kapag binitiwan mo ang preno. Isang napakahalagang feature sa traffic o parking sa matatarik na daanan na sinamahan pa ng hill descent control na magagamit mo naman sa pagbaba ng bundok dahil otomatikong minomodulate nito ang preno para hindi ka bumulusok pababa at nilagyan din ito ng brake LSD o limited slip differential. Well, paano nga ba gumana ang features na ito? Halimbawa na lang kung may gulong na nawala ang traksyon dahil sa nadulas sa putik. Kusa nitong idinidistribute ang torque sa gulong na may kapit para tuloy-tuloy ang andar ng sasakyan kahit sa madudulas, mababato at malulubak na kalsada. Bukod sa mga yan ay mayroon pa itong additional safety features sa interior gaya na lamang ng dual front airbags. Ilagyan din ito ng side impact door beams, matibay na bakal sa loob ng mga pinto na sumasalo sa lakas ng impact kung mabanggaman itong sasakyan. Sinamahan pa ito ng seatbelt pretensioner at load limiters kasama ang high-mounted stop lamp, ISO fixed child anchors at marami pang ibang proteksyon sa loob para mas maging ligtas ang mga pasahero. At syempre, isa sa mga nakakadagdag sa safety at visibility nito ay ang ladder frame chassis, ang pinaka-core ng Jimny. Solid kasi itong ginawa at matibay na underbody na mas mahusay sa pag-absorb ng impact at hindi agad nabibiyak gaya ng unibody. Kakaragdag din sa safety features nito ang pagkakaroon ng malalaking salamin, flat na hood para makita ang paligid at mataas na driving position para sa mas magandang view sa traffic at mga obstacles. Bukod sa mga safety features, kasama rin ng security features na proteksyon laban sa carnap gaya ng engine immobilizer system. Meron itong rear parking sensors, rear view camera at speed sensing door lock na otomatikong naglalak ang pinto kapag tumakbo ang sasakyan. Ang Suzuki Jimny 5-door ay maaaring mukhang simple sa labas, ngunit sa loob ito ay magdadala ng proteksyon para sa bawat pasahero. Hindi man ito kasing dami ng features ng mas mamahaling SUV, dala pa rin ito ang pinaka-importanting prinsipyo: kaligtasan sa abot kayang halaga. Ang Suzuki Jimny 5-door ay isang compact SUV na pinagsama ang praktikalidad at tibay. Bagong disenyo na may dalawang karagdagang pinto, mas maluwag ang loob at mas user-friendly para sa pamilya o barkada. Kaya kung pinapahalagan mo ang tibay, adventure-ready na karakter at kakaibang personalidad ng isang abot kayang SUV, ang Jimny 5-door ay isang sulit na pagpipilian. Inilabas na ito sa Philippine market sa 5 klaseng variant na pagpipilian na nag-range sa estimated price mula sa 1,558,000 hanggang sa 1,749,000 pesos sa bansa. Suzuki Ertiga. Nagsimulang pumasok ang Suzuki Philippines sa highly competitive small MPV market noong inilabas ang kanilang pambato na Suzuki Ertiga. Ang modelong ito ay nagbibigay ng malawak at pangkalahatang gamit, pangpamilya ang sasakyan na mabibili sa halagang hindi kamahalan, ngunit may sulit at praktikal na katangian. Kaya mula pa man noon, sa unang bersyon ng Ertiga ay mas nakilala na sa pagiging maaasahan na klase ng multipurpose vehicle, fuel efficient car at napaka-reliable. Dahilan para mas tangkilikin pa ng marami, lalo pa ngayon sa pinakabagong generation na kung saan ang Suzuki Ertiga ay ginawang hybrid na sa bagong bersyon nito. Maging ang kabuuang detalye mapa-external, iniramang kaunting disenyo sa makalumang modelo pero mas naging conservative, habang nananatili pa rin kakaiba sa marami. Ang side profile ay nilagyan ng pamilyar na estilo mula sa nakasanayang maliit na disenyo ng katawan nito na MPV, habang ang likuran naman ay nilagyan ng bagong karakter gaya ng pagkakaroon ng L-shaped tail lamp, reflector at may kaunting spoiler. Ipinaris ng Suzuki car manufacturer nito ang Ertiga nameplate sa Hertec platform brand na pinagmamalaki ang dagdag na liksi para sa bagong modelong ito.
Ang Ertiga ay may kasamang MacPherson strut suspension sa harap at isang torsion beam sa likuran. Ang nakatungtong sa linya ng kalsada ng mga gulong nito ay may kabuwang sukat na 15-inch at sinamahan ng alloy wheel mags. Ay katamtamang sukat ang modelo at may katamtaman din taas sa ground clearance na 18 cm at kayang sakyan ng hanggang sa 7 pasahero. May 5 pintuan para sa magandang pagpasok at paglabas. Ang bagong Ertiga ay may 4 na klase ng variant na pagpipilian. 2 sa mababang variant nito ay naka-manual transmission, habang naka-automatic transmission naman ang 2 mataas na variant nito. Ang nagpapagana sa Suzuki Ertiga ay ang lithium-ion battery nito na may 12 volts at ang makina na may 1.5 liter 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Sa tulong ng enerhiya na nanggagaling sa makina at baterya nito ay pinararanas sa makakagamit ang magandang performance at katipiran. Kaya ang resulta ay talagang mas praktikal. Ang makina ay gumagamit din ng synchronous motor para magsilbing generator nito, habang ang baterya ay kusang na i-charge sa pamamagitan ng mga pagpipreno. At pagkatapos niyan, ito ay pinaris naman sa isang manual o automatic transmission type nito na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng lakas na 103 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at 138 Nm ng torque naman sa kada 4,400 revolution per minute. May bilis na nagagawa itong Suzuki Ertiga na umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Habang ang fuel consumption ay talagang ipinagmamalaki sapagkat ito ay kumukonsumo ng hanggang sa 24 km per liter. May fuel tank capacity ito na 45 liters, kaya malayo-layo talaga ang mararating mo gamit ang modelong ito. Pagdating sa interior, simple lamang makikita mong mga klase ng upuan nito na naka-fabric cover pa. Ngunit may sari-sariling headrest para mas relax ang biyahe. Kinabitan ito ng magandang aircon system na may kasamang air quality control para nasasala ang mga hangin na pumapasok sa loob nito. Kinabitan ng front and rear power window, saksakan ng mga gadget at accessories outlet, ay kasamang mga bottle and cup holder at mga bulsa. At pagdating sa harapang bahagi, nilagyan ito ng infotainment system na libangan ng mga pasahero, pamawi sa pagkabagot at napakahabang biyahe. Sinamahan ito ng auxiliary input at mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio at mga USB port socket. Ang driver side ay nilagyan ng multifunctional steering wheel sama ang analog na may kasamang digital na panel meter gauge na nagbibigay impormasyon na readout ng driver para sa mga pagpapaalala ng konsumo, milyahe, sign at mga notifikasyon. Kasama ang mga nakakabit ding mga safety features nito na magbibigay ng sapat na kaligtasan para sa magandang biyahe, kabilang ang electronic brake distributor at anti-lock braking system na sumusuporta sa oras na paggamit ng preno at sa mga emergency na pagpapahinto. Nilagyan din ito ng crash sensor, driver and passenger airbags, mga seatbelt sa kada upuan at may kasamang front and side impact beams na tumutulong para patatagin ang suporta ng front and side panels upang sa oras na magkaroon ng kolisyon ay hindi basta-bastang mapupuruhan ang mga pasahero nito. Kasama sa ilan pang mga ikinabit na safety features nito ay ang engine check warning, child safety locks at ISO fixed child mounts na para sa mga bata. Sinamahan din ito ng mga security sense para maingatan ang gamit at ang sasakyan kung maiiwan sa mga hindi kilalang lugar at ipapark sa labas ng kalsada. Nilagyan ito ng engine immobilizer system, power door lock at central locking kasama ang anti-theft device system. Ang steering wheel ay ginamitan ng power steering at tilt and telescopic, pati na ng rack and pinion para mabalanse ang bawat pagmamaniubra, lalo na sa mga malulubak na kalsada. Habang brake system nito ay nananatiling makapit sa tulong ng front ventilated disc type na klase at drum brake type naman sa likurang bahagi. Tumitimbang itong modelo ng 1,110 kg at kayang kargahan ng hanggang sa 525 kg. Meron itong turning radius na 5.2 meters at nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa 954,000 pesos hanggang sa 1,178,000 pesos dito sa bansa. Suzuki XL7 hybrid at isang crossover multipurpose vehicle MPV ang isang ito. Pinase ang body platform sa sikat na Ertiga MPV, ngunit naiiba ang panlabas na disenyo sa Suzuki Ertiga na may kaunting arte sa front fascia at ilang mga side fairings garnish na nakadikit sa bawat gilid. Nagmukha tuloy SUV ang itsura nito.
dahil sa mga side claddings, panels, garnish pairings na kumakalat at pumapalibot sa buong body nito. Ang Suzuki XL7 ay nilagyan ng vertical taillight, parang sa Ertiga, ngunit medyo SUV concept ang disenyo. Nilagyan ito ng skid plate sa harap at isang spoiler, nagbibigay dito ng mas compact na disenyo. Ang XL7 Hybrid ay may seating capacity na 7 at body configuration na 2x3x2. Meron nitong kulay itim na mga trim door at mga upuan na halos katulad ng Ertiga Black Edition. Ngunit may kaunting paglihis sa ilang aspeto. Ang Suzuki XL7 ay pinapagana rin ng 1.5 liter K15B na gasoline engine. Ang parehong makina ay ikinabit din sa Suzuki Ertiga at Suzuki Jimny. Ang nagpapagana sa XL7 Hybrid MPV ay ang synchronous magnet motor generator nito at ang isang malakas na battery na lithium-ion. Gumagawa ng lakas na 103 horsepower at 138 Nm ng torque. Ang power output nito ay pinapadala sa harapang gulong sa pamamagitan ng tradisyonal 4-speed automatic transmission. Nakasakay ang XL7 sa Mach Person Strut suspension na may kasamang coil spring sa harap at coil spring at isang torsion beam sa likuran. Ang nagpapatigil sa pag-ikot ng mga gulong nito ay ang front ventilated disc sa harap at leading trailing drum sa likuran. Ang ginamit na platform body chassis sa XL7 ay katulad ng body chassis ng Ertiga na tinatawag na Heartec architecture ng Suzuki. Ang mga gulong nito ay may kabuuang sukat na 16-inch alloy wheels. Samantalang ang 10-inch touchscreen display na inilagay dito sa dashboard ay may kasamang Apple CarPlay at Android Auto functionality. Sinamahan ng connectivity na USB Bluetooth connectivity para sa karagdagang access ng mga pasahero. Ang Suzuki XL7 ay nilagyan din ng suporta na features para sa pagpapark gaya ng backup camera at sensor. Sinamahan din ng 6 na speaker sa loob na nagpapaganda ng audio sounds. Nilagyan din ito ng automatic climate control system at naka-TFT digital display na instrument cluster. Ang iba pang features na makikita sa modelong ito na nagpapatibay ng kaligtasan ay ang tire pressure monitoring. Sinamahan din ito ng driver and passenger airbags na may kasamang 3-point seat belt para sa lahat ng pasahero. Ang control sa traction ay inilagay din dito para mapabuti ang pagpapatakbo lalo na sa malulubak na kondisyon. Braking system ay may dagdag na anti-lock braking system at engine immobilizer at hill hold control kasama ang ISO fix sa upuan ng mga batang pasahero. Giyan lamang ito ng tank at kumukonsumo na 16 to 22 km per liter. Dito sa bansa ay may estimated price ito na 1,200,000 pesos lamang.